Saldico patay na. At eto, Senator Chis Escudero nangliligaw daw sa minorya para i-convict si Vice President Sara Duterte. Naku po mga banateros, eto ang mga matitinding mga pag-uusapan natin ngayong araw. At syempre bago natin simulan yan, welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At paki-like, paki-share naman po itong video na to para mapanood pa po ng iba pa natin mga kababayan, lalong-lalo na ng mga hero abroad, OFW na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa Banateros Brothers, SMNI at sa pamilyang Duterte. So yun na nga, no, may isa pang breaking news sa yung about po kay sa pagbaliktad ni Gutesa. Oo, ang tindi nitong mga pahayag ni Gutesa, alam nyo yung mga netizen po ay sobra pong nagtataka dahil yung unang mga pahayag ni Gutesa ay may inilalabas at meron naman talagang mga ebidensya laban kay Martin Romualdez. Pero ngayon, yung pagbaliktad niya po at pagbawi niya ng kanyang mga unang mga salaysay ay wala siyang ipinapakitang mga ebidensya kundi hearsay lang. Ang masaklap pa niyan mga banateros yung yung etong sinasabi niya na binabayaran or gusto lamang siraan daw ni Senator Rodante Marcoleta at netong si Mike Defensor, etong si tawag dito si Martin Romualdez. Kaya daw para lang daw siraan. Ang pinagtataka ko naman bakit sisiraan ni Senator Marcoleta at Mike Defensor etong si Martin Romualdez? Anong mapapala nila? Kaya ngayon mga banateros, no, marami tayong mga mapag-uusapan at dito nga ay ipapanood ko sa inyo yung mga etong panibagong balita na etong si Senator Chis Escudero daw ay nililigawan yung Manorya. Manorya ba tawag doon? Mamaya mga banateros, may paglilinaw ho tayong ipapakitang video dyan at talagang sinupalpal or talagang sinagot ng diretsahan niya ni Senator Chis Escudero mapatungkol dyan sa pangliligaw niya di umano sa minorya para lang makonvict si Vice President Sara Duterte. At dito nga itong dito kay Saldico, patay na nga ba? Oo, mamaya ilalahad natin yan, no? At yun nga mga banateros, mga kabiyaya, kanina lang habang bago ko to gawin itong video na to ay sobra akong natatawa dun sa napanood kong video kay Marcos Jr. May panibagong interview na naman siya. May panibagong interview na naman si Marcos Jr. At ang sinasabi niya doon ay nag-iisip daw sila ng paraan kung paano daw mapapakinabangan yung tubig baha. Paglugaw talaga utak ng tao. No? Biruin mo, imbis na isipin mo kung paano mabawasan or maibsan ng pagbaha sa Pilipinas. Puta na, kung ano-ano ang pumapasok sa utak mo, Marcos Jr., ano ka ba talaga? Alien ka ba? Alien ata to kasi yung utak niya napakalayo sa utak nating mga tao. O sadyang ka lang talaga, sadyang may diferensya ka lang sa pag-iisip siguro, no? Hindi kaya talagang lutong-luto na ang utak ni Marcos Jr. sa droga, 'di ba? Sabi ni Amy Marcos ng kanyang ate, ay etong si Marcos Jr. ay nagdodroga, nagpupulburon. So hindi kaya na-over na to dahil 'di ba? Alam naman natin maraming nung mga unang mga balita, maraming mga pulburon na mga nahuli yung sa Alitagtag Batangas na nagkakahalaga daw ng 9 billion, tapos yung mga lumulutang sa dagat. So sinabi nila na sinunog na nga daw nila yun, pero may nag-reveal na hindi daw pala talaga sinunog yun or walang pulburon or walang droga na sinunog ng administrasyong Marcos. Sa bagay mga banateros alangan naman na isipin nila or gawin nila yung solusyonan na mawala yung mga baha sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nasa kanila ang mga pera, ang mga budget para gawing flood control. At yun nga nag-post po ako sa Facebook. Speaking of flood control, nag-post po ako sa Facebook ng isang tulay ho sa amin dito sa Taguig. At ipinakita ko po kung gaano kalinis ang tulay dito sa Taguig. At soon, ibablog ko po yan isa-isa yung mga flood control dito sa Taguig na ibinibintang ni Ping Lacson laban kay Senator Alan Peter Cayetano. May mga nabasa pa ako doon na bigla daw akong naging taga-Taguig.
Putang inang yan. Hayop 'tong mga trolls na 'to, marunong pa sa sarili mo, eh, 'no? So, hindi daw ako tiga-Taguig, oo, yun yung mga post doon sa Facebook, page ko na JG Banateros at, ang nakakagulat daw ay bakit daw bigla naming pinagtatanggol si Alan, malaki daw ang bayad sa amin ni Senator Alan Peter Cayetano kasi ako daw ay hindi tiga-Taguig pero daw bigla daw akong naging tiga-Taguig. Hindi tiga saan pala ako. So kayo ang nakakaalam kung tiga saan ako. Eh di sana i-reveal nyo kung tiga saan ako. Anak ng teteng naman to. Pero gagawan natin ng video yan. At alam nyo naman ng mga trolls kapag nasusupalpal, ganyan yung ginagawa. Kesyo may kaso daw ako. Kesyo may inano daw akong babae. Kesyo hindi daw ako tiga-Taguig. Kesyo binabayaran lang daw ako ni Senator Alan Peter Cayetano. Punta na. Si Senator Alan Peter Cayetano pa talaga ang pinagbintangan nyo sa ganyan. Eh, sobrang kuripot nung lokong yun. Alam nyo, yung mga partido, yan, sila, number one, yung pamilyang Duterte, number two, yan, sila Alan Peter Cayetano, sila Bongo, basta lahat yan, sila Senator Robin Padilla. Wala kang aasahan na pera dyan sa mga yan. Kaya nga dito, sa mga Duterte supporters, Duterte vlogger, na mga napapanood nyo na pinagtatanggol ang mga Duterte, no? Tangina, walang buhay dito sa amin. Sa totoo lang, gutom kami dito, walang ni pisong doleng na ipinopondo sa amin ng mga Duterte pero hindi dahil kaya nga sobrang nagugustuhan kami ng mga Duterte supporters kasi alam nila na wala talagang pondo na ibinibigay sa amin. Ni ano nga 'di ba natatandaan niyo yung Christmas party ba 'yon or yung pinatawag ang parang inimbitahan ang mga Duterte vloggers at ako lang yun, parang ako lang ata yung wala doon, no? So, kung makikita nyo doon sa mga regalo na ibinigay ni VP Sara Duterte, di ba? Punta na, isang baretang sabon, isang panghugas ng pinggan. So, hindi ko naman sa nilalait. So, wala namang problema doon. Kaso nga lang, pag-usapang Duterte kasi wala talaga, naku, sobrang kuripot nila niyan. Lalo na yan si Senator Alan Peter Cayetano, sobrang kuripot niyan. Hindi mo yan yung tipong kahit kaibigan mo, kahit si Banat Bay na lang tanungin nyo kasi si Banat Bay at si Senator Alan Peter Cayetano, alam naman na natin na matagal na magkakilala yung dalawang yan. Pero talagang wala kang mapapakinabangan pagdating sa pera. Pero kapag pag-usapang pagtulong, halimbawa yung mga katulad niyan kay Senator Bongo, yung sa magpatulong ka na baka pwedeng maanuhan yung kakilala mo, kamag-anak mo, na matulungan sa bayarin nila or sa ospital, yan, diyan umaaksyon yan sila Senator Alan Peter Cayetano, sila Senator Bongo at mga Duterte. Pero never yan sila nagbibigay ng pera para sa tayo nagutom kami dito mga banateros, mga kabiyaya, mga OFW, wala kaming ano rito talagang ito ay kusang loob naming ginagawa at kung usapan lamang na binibigyan or pinopondohan kami, putang na, hindi kami magiging Duterte supporters kung pinopondohan kami ko. Ako na nagsasabi sa inyo, pinaka number one na kinakaayawan ng mga Duterte yan, yung hihingian mo sila ng pera. Naku po, yari ka dyan. Kung gusto mong magalit, may nakapagkwento nga sa akin may nakapagkwento sa akin na kung gusto mong magalit ang mga Duterte sa iyo, hingian mo sila ng pera. Swak na swak, magagalit sila sa iyo. Samantalang mga banateros, mga kabiyaya, mapunta na nga tayo dito sa isa sa mga talagang trending topic, trending issue, viral issue. Etong mapatungkol dito sa isa sa mga etong apat sa 18 ex-marine na pagbawi or katulad niyan yung pagbawi ni Gutesa sa kanyang mga testimonya. So ano po ba, gaano po ba kalalayan, gaano po ba kahirap or yan po ba ay anuhan ng hukuman, yan po ba ay sasang-ayunan ng hukuman. So ito po, may ipapanood po ako sa inyong video bago muna yung pagsagot ni Senator Chis Escudero mapatungkol dun sa pangliligaw niya sa Manoria para makonvict si VP Sara Duterte. So dito muna tayo, panoorin natin tong video na to. Talagang dito marami tayong matututunan at talagang mukhang mababasura lamang yung mga pagbawi ng testimonya ng apat sa 18 ex-marine at dito kay Orly Gutesa. So ito po, panoorin natin. Recantation, ako hindi ako nag-aalala sa recantation.
kung nakaka-apekto sapagkat ang ating mga hukuman talagang generally hindi naniniwala sa recantation. At merong mga kalakaran na kailangan mo patunayan mo na bago paniwalaan ang recantation mo. Kailangan probahan mo sa hukuman na kaya ka nagsinungaling ay napilitan ka lamang. Ikaw ay tinakot, kaya naman ikaw ay binayaran, kasama na rin yung pananakot sa pamilya mo para gumawa ka ng kasinungalingan. Pag hindi mo napatunayan yan, ang hukuman maniniwala sa una mong mga isinabi at pinento. Posibleng maisama sa plunder complaint laban kay dating House Speaker Martin Romualdez itong apat na sundalo na dating sundalo na nag-recant sa kanilang ibinunyag na maleta delivery scheme. Yan ang pinagplaplanuhan ngayon ng mga investigador ng Ombudsman. Sabi pa nga ng Ombudsman na una pa raw si Romualdez makakuha ng kopya ng recantation ng mga dating sundalo. Alamin natin sa ulat ni Margot Gonzales. Hindi raw nakakalimutan ng Office of the Ombudsman ang paghahabol sa mga sangkot sa malalaking korupsyon sa flood control scandal. Yan ang naging paglilinaw ng tanggapan kaya ito biglang nagpatawag ng press conference Martes ng hapon matapos ang naranasang pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Isang tanggapan sa nakaranas ng pagbayo ng malakas na hangin at ulan dahil sa sama ng panahon. Lalo na kahapon po na malala talaga yung experience nating rainfall. In a span of 5 hours, we experienced half already of the rainfall that one of the worst typhoons brought to us, yung Typhoon Ondoy. And we saw immediately the effects of ineffective flood control infrastructure. Isa pa rin daw sa mahigpit na tinututukan ngayon ng Ombudsman ay ang mga reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na nagsumite ng depensa o counter affidavit noong August 7, 2026. Humirit daw ito na mabigyan pa siya ng panahon para sa pagpapasa ng dagdag na depensa o supplemental affidavit matapos matanggap ang reply affidavit ng prosecutors. Nakadepende na raw sa panel kung pagbibigyan pa ang motion ng dating House Speaker. Kung na-deny na ho yan, then it is already submitted for resolution. Kung ma-deny, dahil wala na pong ibang pleading na kailangan i-file, considering that our panel of investigators have also already submitted the reply to the counter affidavit. But if the panel of prosecutors agree to grant the motion for extension, then the extension will have to be taken in consideration as well before the case is submitted for resolution. Ang mga nag-recant na apat na dating sundalo ng mga dating bodyguard ni dating Congressman Saldico binabalak umano na maisama na sa plunder charge nila Romualdez at co. Pero niliyon ng Ombudsman na wala pang natatanggap na official recantation ng mga investigador mula sa apat. Ang recantation ng mga ito nakita na lamang nila sa counter affidavit ni Romualdez. Lumalabas na nauna pang nakakuha ng kopya ng recantation ng dating House Speaker kaysa sa Ombudsman. Ayon kay Clavano na ipasa sa kanila ang depensa ng dating House Speaker pagkatapos ng paglalabas ng pahayag ng apat na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon. The supposed recantations were, however, already attached to the counter affidavit submitted by the former Speaker. Investigators do plan to include them as part of the plunder charge dahil kung hindi sila magiging witness namin, then they are merely respondents in a crime where they delivered billions of pesos to the respondents in this case. Kinumpirma naman ni Clavano na nakapag-turnover ng USB na may lamang mga larawan, recordings at screenshots ang kampo ng Brave 14 sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Atty. Livito Baligod, kaugnay ng dahilan ng recantation. And if you will notice, yung lumabas po na recantation ay napaka-general ho yung denial. Hindi niya nirecant yung bawat punto ng affidavit nila dati. Yung affidavit nila dati ay napaka-detalyado at yung recantation naman ay isang dokumento na ang nilalaman lang po ay dalawang pahina lang. So that is something that we know the courts will frown upon. Pagdating naman sa mga senador na una ng pinangalanan sa anomalya, kagaya nila Senador Chis Escudero at Joel Villanueva, hanggang ngayon hindi pa rin daw sila nakakasuhan ng Ombudsman. Ang mareklamo sa kanila, nasa preliminary investigation o PI stage pa rin. Hindi pa po up for resolution. Hindi pa po ba sila nag-submit ng counter affidavit? I'll have to check kung nagsubmit sila ng counter affidavit. Hindi kasi talaga pwede na manguna ang politika
sa trabaho ng ombudsman dahil ang trabaho ng ombudsman is really accountability and prevention that should proceed regardless of the political climate. Nasa PI stage din daw ang mga reklamo laban kay Senadora Loren Legarda at Congressman Leandro Levistic. Kaugnay naman ang ghost electricity issue na sa huling pagkakaalam ng ombudsman ay nasa France daw ang dalawa. Nakakuha daw ng kopya ng Travel Authority ni Levistic ang tanggapan para sa 2 buwan na leave mula July 26 hanggang September 24 at may listahan pa ng mga bansa na gusto nitong pundahan. Sa Legarda, nasa pang-4 na raw na extension ng kanyang medical leave na para sa ombudsman ay kaduda-duda na. Quite suspicious already. So, on the one hand, you have a congressman who has left the country for an intended 2 months, visiting all these different countries, and on the other hand, you have a senator who has constantly extended her travel leave or her medical leave. No? So, to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Si dating Senate President Alan Peter Cayetano nahaharap pa rin daw sa obstruction of justice at reklamo kaugnay ng 2019 SEA Games. Under fact-finding na rin ang mga isinumite ni Senator Ping Lacson laban sa mga umano'y flood control project anomaly sa Taguig. Si dating DBM Secretary Amena Panganaban, under fact-finding investigation naman sa ombudsman kaugnay ng anomalya sa 2025 national budget. Interesado din daw ang tanggapan sa listahan ni dating Public Works Secretary Manuel Bunoan sa mga senador at kongresista na naging proponents umano sa DPWH projects. Nagsumite na si Bunoan ng judicial affidavit sa Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay nito at gumagawa na raw ng hakbang ang ombudsman para makakuha ng affidavit para mapag-aralan ang mga aligasyon laban sa kanila. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News. Ayan. Yung issue po pala sa 4 na nag-recant, Attorney Sal, parang kaduda-duda kasi mas nauna pa daw si dating Speaker Romualdez na nakatanggap nung affidavit ba yun, Attorney? Tapos, ito nga, yung issue din ng extension ng leave na isinampa po ni Senator Loren Legarda. Ano po makomento nyo doon, Attorney? Alam mo yung mga kasong yan. Punta natin yung recantation. Yung recantation, ako hindi ako nag-aalala sa recantation kung nakaka-apekto. Sapagkat, ang ating mga hukuman, talagang generally, hindi naniniwala sa recantation. At merong mga kalakaran na kailangan mo, patunayan mo na bago paniwalaan na recantation mo. Kailangan, probahan mo sa hukuman na kaya ka nagsinungaling ay napilitan ka lamang. Ikaw ay tinakot, kaya naman ikaw ay binayaran, kasama na rin yung pananakot sa pamilya mo para gumawa ka ng kasinungalingan. Pag hindi mo napatunayan yan, ang hukuman maniniwala sa una mong mga isinabi, mga kwento. Yan ang record niya. Kaya ako, yung mga recantation na yan. Kaya tanda mo yung recantation ng kay Dilima. Kaya ako hindi naniniwala sa recantation. Kung ano yung unang sinabi mo, yun na yun. Maliban na lang po, mayroong problema na may coercion, may intimidation, may violence against your person. Pagdating naman dun sa mga hindi pa noon na hanggang ngayon ay hindi pa naisasampa. Ayun alam na nating lahat na kaya hindi nila naisampayan sapagkat mas marami ang involved sa korupsyon. Pati presidente ay pinagbibintangan. Mga miyembro ng Kongreso, Senado, lahat yan. Kaya hanggang ngayon, tamo hindi ba tulak-tulak ang investigation sa flood control project kasi nga, sila mismo ay involved. Yan ang katotohanan dyan. Kaya nga, tao galit na galit na. Naghihintay siguro itong mga ito na sumabog sa mukha nila ang pagkadisgusto ng taong bayan. Nagmumura ang mga kababayan natin. Hindi ba itulak-tulak yung investigation sa flood control project? Kasi sabi nung isang nagsasalita dyan,
hindi raw sapat yung flood control projects. Wala nga flood control, ninakaw nga eh. Yung dapat na gamitin eh. Kaya baha tayo. Ang mananagot dyan ang presidente ng bansa. Siya ang prime, foremost responsible for all this corruption in the government, for all this failed governance. Ang presidente, dahil ikaw presidente, mananagot ka. Dapat kang managot. May napansin kayo mga banateros doon sa balitang 'yon. Oo. Kasi ito may bigla akong napaisip na ah, hindi kaya etong mga bumaliktad na 18 ex-Marine at si Gutesa ay gagamitin ng ombudsman para ma-dismiss ang kaso laban kay Martin Romualdez. Hindi kaya gano'n, no? Kasi kataka-taka eh. Talagang sunod-sunod yung nila, yung buwelo nila dito sa mga pagbaliktad na to. Hindi kaya gagamitin nila 'yan para lang masabi nila na hindi natin pwedeng kasuhan si Martin Romualdez kasi kasi tawag dito kasi yung mga witness na nagtuturo sa kanya mapatungkol diyan sa pagnanakaw sa budget sa katulad niyan yung illegal insertion niya rin na nagkakahalaga ng 241 billion, baka gagamitin to ng ombudsman para ma-dismiss or para hindi talaga matuluyang kasuhan ito si Martin Romualdez, no, mga banateros. At ang malupit pa dito, talagang kapag kaalyado nila, maraming biruin mo nakakapagsalita pa si Martin Romualdez na hayaan muna siya, nabigyan pa siya ng sapat na oras para para makapagbigay siya or alam niyo yun, makapaghanda siya ng mga panibago niyang ebidensya at patunay na wala talaga siyang pagkakasala dito sa nakawan na to. Putang ina, ganyan katindi. Samantalang yung kay Pastor, kay Pangulong Duterte, kay Marcoleta at kay Bato, kay Jinggoy at sa iba pa na mga against sa administrasyong Marcos, sa yung mga taong hindi kayang hawakan sa leeg ni Marcos Jr., anak ng teteng kulong agad. Pero yung pinsan ni Marcos Jr. Nakikiusap pa at talagang nagre-request pa or sa madaling parang under niya etong ombudsman na parang, "Oy, sundin mo ko, ombudsman ka lang, pinsan ako ni Bongbong Marcos." Parang gano'n kasi yung datingan mga banateros, no? Tangina 'no, ganyang kakapal ang mukha ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. At talagang alam naman na natin simulat sa pool na pinapaikot-ikot lang nila tayo. Kaya yang pagbaliktad ng 4 sa 18 ex-Marine at pagbaliktad ni Orly Gutesa, may 'yan, may malala akong nakukutuban yan, talagang malala yan, talagang yan ay isa sa mga parte ng diversional tactic na gagawin na naman nila at pagmumukain na naman nila tayong mga tanga. Kaya nga mga banateros, kaya nga napapaisip ako kung etong si Saldico ay buhay pa ba? Kasi baka magulat tayo sa mga susunod na araw, bigla na namang lumitaw to si Saldico at bawiin niya na naman ang kanyang statement, ang kanyang testimonya nung una. Kasi ganito na yun parang papunta na dun Parang si Saldico ang kulang na lang para talagang masabi ng ombudsman na, "Oy, di-dismiss na natin yung kaso kay Martin Romualdez kasi yung mga testigo nagsibaliktaran naman na talagang napatunayan na talagang binabayaran lamang sila para idiin si Martin Romualdez." Kita nyo, asan na ba sila Marcoleta? Asan na ba sila Mike Defensor? 'Di ba nakakulong na. So talagang talagang planado. Talagang nasa playbook nila 'tong mga nangyayari ngayon. Kaya baka etong si Saldico dalawa lang patutunguhan nito kung hindi patay na yang hinayupak na yan or baka talagang kontrolado na rin ni Martin Romualdez yan. Hindi nga natin alam kung nasan si Martin Romualdez, kung nasa Pilipinas pa ba yan o nasa ibang bansa na yan. Una-una, hindi na ata yan nagpapasok sa Congress pero may nabalitaan tayo na yang si Martin Romualdez kahit hindi nakikita sa Congress ay anak ng teteng may nagta-time in daw yan. May ang tawag doon na time in ba yun? Basta ganun, parang
may nag-a-attendance sa kanya na pumapasok siya kahit wala naman siya doon. So syempre, yung ang dami-dami niyang garapata diyan. Hanggang ngayon alam nyo, kahit hindi si Martin Romualdez, yung House Speaker diyan sa Congress, ay kontrolado pa rin nila yan ni Sandro Marcos. Si Sandro Marcos nga, kung siga-sigain nga daw yung mga matatandang kongresista diyan sa Congress, grabe, sobrang walang iya daw, sobrang siga daw. At ang pinakamalupit pa dito ay, 'di ba, kamakailan lang binalita ko sa inyo na may nakapagsabi sa atin na itong si Sandro Marcos ay lantaran daw na nagbibitbit ng mali-malitang pera na idinadaan daw diyan sa Congress. Ganun na daw kalala dyan, ganun na daw kawalang yayan si Sandro Marcos. Ang tindi na, no? Like father, like son, like tito, ang lupit, ang tindi nyo talaga, mga kawatan talaga pamilya nyo. Kaya itong si Saldi ko talagang hindi ako na ano kasi kamakailan lang, 'di ba? Ibinabalita na si Romualdez daw ay may tangkang paglabas sa ibang bansa. Puta na, pero sa totoo lang baka nga palabas lang nila yun na, uy, pinipigilan namin si Martin Romualdez, pero kasi ganyan na ganyan yung nangyari kay Saldico. 'Di ba? Dati pinipigilan nila. Oo, may ipinapalabas silang mga balita na nagtatangka daw si Romualdez na si Saldico na makatakas pa ibang bansa kaya hindi daw nila pinapayagan, pero wag ka. Nagulat na lang tayo, bigla na lang nasa ibang bansa na pala si Saldico, 'di ba? So ganyan na ganyan eh. Kung ano yung ginawa nilang sistema kay Saldico noon, ganyan na ganyan ang ginagawang sistema kay Romualdez ngayon. Kaya malamang sa malamang dalawa lang 'yan. Patay na si Saldico or hawak na or kontrolado na ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. So eto po mga banateros, panoorin po natin etong video na sa issue ni Senator Chis Escudero na nililigawan daw ang minorya para lang makonvict si Vice President Sara Duterte. So ito po, panoorin po natin. Gusto ko lang malaman, meron na bang reaction si presiding officer Chis Escudero doon sa lumabas na report na sinisimulan na daw ligawan ni Senator Chis Escudero, Senator Jinggoy, magkapatid na Villar, Senator Loren Legarda to convict VP Sara? That is totally untrue po, no? I asked the presiding officer, natawa lang siya, sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas. In a way po nga, parang marami siyang kailangan pang ilabas na resolution dahil sa mga na-cancel na trial date. So, mas busy po siya gawin yon kesa po mamulitika regarding that. At saka matagal-tagal pa po, as sinasabi po natin, no? If you consider the yung ano na yun, no, kung totoo, the practicality of it, it's too early for you to actually do that. Dahil sabi ko nga, 31 days pa to itong Article 1. Susunod dito, meron pa tayong Article 3, tas meron pang Article 2. So, that will entail mga 90 more days, sorry, not 90, mga 50 more days, no? Tapos, magpapresenta pa yung defense bago sila magbotohan. So, it's still too early, and at the same time, yung case of the prosecution, kalahati pa lang rin sila dito sa article na to, no? Sa Article 1. So, medyo preposterous yung ganong insinuation by parties. So, anong tingin doon ni Senator Chis Escudero? May plano na i-discredit? Ano yung nakikita niya na intention ng ganong balita? I-discredit yung maganda niyang paghawak sa impeachment trial? Actually, he didn't describe anything to me kung anong tingin niya doon. Parang, nung tinanong ko lang siya, parang ang ano niya lang, bakit mo pa ako tinatanong? Parang alam mo naman na wala namang ganyan. Alam mo naman na hindi totoo yan. So yun lang, parang so preposterous for me to even raise it up to him. So I think gano'n din yung iniisip niya na parang it's so preposterous na may ganong issue na logically, practically,
hindi siya feasible for the meantime or hindi gagawin ng isang matinong politician to do it this early on. Pero pwede yung gawin kapag patapos na, sir. O hindi rin. Hindi rin. I don't think hindi ganun si Senator Escudero eh. Parang as you know, no, kahit na before, laging ini-issue sa kanya yan yung regarding the Senate presidency, ganyan din yung pinalabas na issue. So lumang tugtugin na po yan eh, if you consider it. And any person pwedeng anuman, basta i-allege mo lang parang yan na yan. At yung person na sinasabihan ng ganon, siya ngayon yung nabibigyan ng burden of proof na patunayan yung kanyang innocence on the matter. Even wala namang ebidensya, no? At wala siyang kailangan gawin. However, in a court of law, which is logical, ito po dapat yung sinusunod natin noon sa ating mga araw-araw na paniniwala sa mga lumalabas po na news. Kung sino po nag-allege, siya ang kailangan magpatunay at yung kailangan mag-defend sa sarili niya, yung accused o yung respondent, walang kailangan gawin. Kung hindi ma-prove yung allegation, he or she can sit pretty there without doing anything because of the presumption of innocence. So lagi po natin kailangan isipin yun na dapat ganon yung mas logical na pag-iisip kesa yung sa kabila na maniniwala kagad tayo sa allegations. Ang problema, parang dating, sir, blind item, walang source. Yes, tama ka po dyan. No? Mahilig po tayo sa ganon eh. Kaya yung mga ganyan, binabrush aside na lang po ng mga senators natin kasi alam naman nila kung ano yung totoo. Last na lang on my part. So on Monday, sir, kung meron ng impeachment trial, ilalabas na ni Presiding Officer Escudero yung pong ruling at warning sa both parties kaugnay ng kanilang mga naging public statement at saka pinopost sa social media. Tama po kayo, Ma'am Selly. Pero bago po niya basahin at ilabas po yung ruling na yon, kailangan niya po munang marinig si Attorney Amado Ligutan. Bibigyan po ng oras si Attorney Ligutan to respond to the manifestation and accusation of the lead counsel, Attorney Sison. At pagkatapos po nun, baka kung may kailangan ibahin sa ruling niya, base dun sa sinabi ni Attorney Ligutan, baka magkaroon ng konting break para maiba lang po yung draft niya. At kung wala naman po yung ine-expect ni presiding officer na sasabihin ni Attorney Ligutan, ay yun din yung naisip niya na sasabihin ni Attorney Ligutan, yung ruling niya, babasahin niya na po kagad without any more taking a short break. Okay, thank you, attorney. Salamat po. Thank you po, Ma'am Selly. Attorney, papasok po si Ate Nims. Andiyan na po ikaw? Present. Hi, Hi. Attorney. Good evening. Opo, attorney, tungkol dun sa bank and other financial documents that were submitted by the banks, AMLAC and BIR, kailan po yun ipapa-access sa lawyers ng prosecution and Opo, meron na pong si Attorney Bantug, no, yung ating clerk of court, saka si presiding officer, they have already almost completed the inventory at saka po yung pag-examine ng mga, lalo pa yung mga for in-camera examination ni presiding officer, yung mga anti-money laundering council reports po. At magre-release po either in the next week po or the week after that ng ruling po regarding that para po mabigyan na po ng access yung parties kung nakapasa na po doon sa in-camera inspection na yon. Okay. Yung pong BIR and bank documents ay, tama ba, certainly, mapapabigyan ng copy or ipapa-access yun sa both panels. Pero yung sa AMLAC ay depende pa. Yes po, opo. Depende po dun sa last na ruling, yung ruling dun sa in-camera kasi kailangan suriin po ni presiding officer isa-isa yung mga reports na yon. Tapos tinanong niya na rin yung representative ng Anti-Money Laundering Council if there are mga madi-disclose ba yung procedure, yung process, kung paano nila nakuha yung mga information na yon, how they were able to investigate these matters. At kung wala naman pong madi-disclose doon sa papel na report po na yon, ipapayagan na po yung both parties to access it. Yun lang po naman yung concern ng presiding officer, kaya siya nag-in camera para po hindi makakuha ng ideya yung mga ibang tao na may mga ginagawang masama kung paano ginagawa ng Anti-Money Laundering Council yung pag-iimbestiga sa ating mga bank records para malaman nila kung ano dun yung sakop ng laundering. Okay. And then, dun po sa access naman, tama ba, hindi naman siya rush kasi dulo pa siya
4th pa siya na You're correct. itatangka. For Article 2 po. So, katulad nung timeline natin kanina, it will be at the end of the trial po. So, if we consider it, baka yung Article 2 na yon mag-umpisa na po ng Nobyembre o Desyembre. No? Yun lang po sa end ko, attorney. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Nympha. Attorney, si Dexter po. Dex, andiyan ka? Good morning. Good morning, Dex. Sorry, hindi kita nasagot Oo kahapon. nga. Oo. Attorney, balikan ko lang yung issue doon sa mga statement ng prosecution. Paano tinitake ng isang korte, isang impeachment court ito, na yung mga counsel ay tila pinagsasabihan or pinupuna ang naging galaw o anumang ginawa ng mga senator judge sa isang trial? Dexter, unang-una, hindi ko alam ano yung pinapatunguhan mong statement kasi maraming statement sila, no? Araw-araw yata nagpe-press briefing Kaugnay sila, po no? So, ito- hindi ko alam yung specific na statement na yun, no? Kaugnay ito doon sa pagpuna nila na dapat daw ang isang senator judge dahil nasa konstitusyon kailangang dumalo personally doon sa trial at hindi yung nagmo-monitor lang doon sa isang sulok outside the courtroom dahil kailangan nilang makita kung paano daw sumagot ang isang testigo, makikita nila yung kanyang mga facial expressions at hindi yung nandun lang na nakamonitor online. Paano po ito tinitake ng impeachment court? Yung mga ganitong pahayag ng counsel outside the court mismo. Of course, yung impeachment court will consider that matter, no? Dahil may nagmo-monitor naman ang ating branch clerk of court, tsaka yung mga staff po, minomonitor naman yung mga pahayag na yan. At I'm sure kasama yan sa mga papaalalahanan na dun sa ruling ni presiding officer, yung proper decorum ng bawat litigant, pati po ng counsels, when it comes to dealing with the court. Kasi alam naman po ng lahat ng abogado at na yung meron kaming tinatawag na Code of Professional Responsibility and Accountability at na dapat hindi kami nagsasabi ng anything that will degrade the credibility and the integrity of the court because our overall duty is for justice to be done and for us to strengthen the workings of the court so that the people, kasi officers of the court kami, so that the people will have faith in the justice system, which is kasama dito yung impeachment court. So any matter na nakakasira, any public speech na nakakasira doon sa notion na yon na fair, na ginagawa ng korte yung kanyang gawain at ito ay credible at may integrity, ito po ay nakikita sa paglabag na doon sa aming Code of Professional Responsibility and Accountability. So it will be considered by the impeachment court and the presiding officer in his ruling, I'm sure. And at the same time po, no, kailangan rin pong lahat tayo maging maingat sa sinasabi po natin kasi po yung alam naman natin yung ating mga House Prosecutor panel, sila rin po ay part of the legislative at kung siguro maaalala nila, ginagawa rin naman po nila yan sa Kongreso na after nila magpa-enter ng attendance doon sa plenary, ay lalabas naman po sila. Meron din po silang Congressman's Lounge doon at doon sila makikipabalik-taktakan sa kanilang mga kasamahang congressman at magsasnack din po at kakain din po. So ganoon din po ang Senado dahil nga po doon sa sinabi kong rule on Redix at saka Heinz President na pinapayagan po yung continuing quorum basta po yung ating mga legislative persons ay nasa vicinity ng Kongreso o ng Senado within the power of either the Speaker or the Senate President or the presiding officer to be called anytime that there needs to be persons in the plenary or in the session. Attorney, kung sa mga regular na korte, ang paghahayag ng anumang statement against sa isang judge ay mako-consider na grave. Paano po ito para sa impeachment court? Lalo't ginawa yung statement outside the court. Oo.
Dexter, kung mababasa ninyo, no, meron tayong ABS-CBN versus Ampatuan, meron tayong in regard Chief Justice Sereno, may mga statement din siya doon. Marami rin tayong mga kaso na ng galing sa Korte Suprema na ginagabayan yung lahat ng korte on how to deal with criticisms outside of the court. And medyo stricto po yun, no? And kung makikita po natin ang ating presiding officer and the impeachment court itself, kung magre-resolve yan, lagi po nakabase lamang po yan either sa mga batas na naipasa ng Kongreso o kaya naman po sa mga batas na nakapaloob po sa jurisprudence o yung mga kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema. So makakaasa po kayo na galing lang doon ang mga resolution ng ating presiding officer. So ganun kung paano po tinatrato ng Korte Suprema yung ganung mga kritisismo sa kanyang sarili, sa korte, ganoon din po ang susundan ng ating impeachment court. So yan po, no, mga banatero, sobrang linaw po ng mga pahayag ng nakalimutan ko kung anong pangalan niyang lalaki yan. Pero diyan po ay napakalinaw po na wala ho daw mariing na itinanggi ni Senator Chis Escudero na hindi niya ginagawa yun, no? Hindi niya ginagawa yung panliligaw sa minorya para lang makunbik si Vice President Sara Duterte. Pero ako may hinala ako dyan. Hindi kaya pinapaputok nila tong issue na to para kalabitin na naman si Senator Chis Escudero na, uy, wag mo masyadong galingan kasi mukhang napapahamak yung mga bataan ni Marcos Jr. at baka imbis na makatulong ka para ma-impeach si VP Sara Duterte ay isa ka pa sa nagiging sagabal ngayon kasi nakikita ho natin sobrang galing at sobrang ganda ho ng ginagawa ni Senator Chis Escudero, di mapatungkol ho dito sa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at talagang hindi labag sa batas, talagang nasa batas lahat ng ginagawa ni Senator Chis Escudero. So ganito naman kapag hindi talaga pumapabor sa administrasyong Marcos yung kagustuhan nila at mga pinapagawa nila dito sa mga senador na para idiin si Vice President Sara Duterte ay talagang pinipitik-pitik nila yan at diba katulad yan nung mga nakaraan yung katulad yan sila Senator Loren Legarda kinasuhan na ng plunder, so nanganganib na rin sila Senator Robin Padilla at Senator Bongo ngayon. So talagang may plano talaga na uubusin itong mga senador na talagang talagang kukontra dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At malamang sa malamang etong darating na 2027 ay dito na talaga magkakaroon ng linaw dito sa impeachment na to. Yung nga lang, ubos yung pera na naman natin kasi nga bilyon ang gagastusin sa loob ng 92 days dyan sa impeachment trial na yan na imbis na napupunta dapat yan sa atin. Sabi ko nga sa inyo madaling gumawa ng pera si Marcos Jr. Magaling siyang gumawa ng pagkakaperahan nilang lahat. So ganyang katindi, no? Tayo na ginagawa nila ng issue ngayon na naman si Senator Chis Escudero para matakot na naman or tawagin na alam mo yun parang mapaisip na naman si Senator. Parang kinakalabit sila lagi, no? Hindi niyo napapansin yung galawan. Katulad niyan yung magkapatid na bilyar yung nararamdaman ng administrasyon na bumubuelo ang magkapatid na bilyar sa pagdepensa kay VP Sara Duterte ay napapansin natin medyo kinakalabit-kalabit sila. O katulad na lang kay Senator Joel Villanueva, 'di ba? Si Joel Villanueva nung sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na hinog na biglang bumaliktad. So ganyang kalupit ang pagiging manipulator ng administrasyong Marcos diyan sa mga senador na yan, sa mga politikong hindi susunod sa kanila. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Mega love shoutout sa inyo lahat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.
Banatero